What's up mga idol? Kumusta kayong lahat? Welcome sa ating channel. Sa video na to mga lods ay gagawa tayo ng cellphone na nasira ang display IC. Ayan, ang model po nito ay Poco X3 NFC. Ang naging issue po nito mga lods, papalitan lang po sana ng LCD kaso nagkaroon po ng ibang problema. Grabe mga idol, panoorin nyo po ang video kung paano ko po ito ginagawa. Ayan mga idol, buksan na po natin at para ma-check po natin kung ano talaga ang problema nito mga lods. Ayan, kung napapansin nyo po mga lods, ang takip po niya ay hindi na po nabalik ng maayos at hindi na talaga ito binalik dahil ayan, may problema po. Kahit palitan niya po ng LCD ay hindi po talaga napagana. At ayan, chinarge ko po mga idol, chinek ko po siya kung ano pong naging problema. Ayan, wala pong lumalabas sa screen. Ayaw rin po siyang mag-on mga idol. Kaya ayan, i-check po natin kung saan talaga ang problema. At ayan na nga mga idol, pinalitan ko pa po ng ibang charger at ayaw talaga mag-vibrate. Kahit man lang, nanginginig lang para malaman natin kung buhay pa rin. At kapag tiningnan mo naman sa schematic mga idol, ayan, nagcha-charge siya pero walang display. So yun po yung gagawin natin ngayon. Ayan, baklasin na po natin at para makita po natin ang ilalim. Grabe mga idol, kung mag-DIY po kayo ng pagpalit ng LCD, panoorin nyo din po ang video ito para makaiwas kayo lalong damage. At ayan, tanggalin muna natin lahat ng screw at mag-shoutout tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na laging nanonood, shoutout sa inyong lahat. At ayan na nga mga idol, kaya pala hindi siya nag-on. Ang sabi po kasi dito, nagbo-blow lang, nagba-vibrate. Pero ayan, hindi pala nakakabit ang pinaka-battery. Kaya kanina wala po tayong nakikitang display. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, nagre-react po ang display, blue screen lang siya. So ang naging issue lang naman nito daw mga idol, dati may display ito bago pinalitan ng LCD dahil may parts lang po na hindi nagtatouch. So ayan, nung pinalitan po ng LCD mga idol, nagkaroon po ng problema at nawalan din po ng display kahit anong LCD po ang inilagay dito. Ayan, kung napapansin niyo mga idol, nabutas po talaga ang flex. So possible mga idol, kapag mag-DIY kayo, pag nagsundot po kayo ng flex, huwag po kayong gumamit ng mga metal na matutulis kagaya nito mga idol. Dahil pati po yung board, ayan, kung napapansin niyo, nagsitanggalan na po ang display IC sa board sa baba po ng LCD connector. Lalo lang po talagang lalala ang sitwasyon. So kagaya nito mga idol, paano ba yan ayusin kapag nasira ang display IC? So ang display IC po nito mga idol, apat po ang paa. Ngayon kapag nasundot nyo po yan or matanggal po yan ay mawawalan po siya ng display. Magbo-blue screen na lang ang inyong cellphone. At kahit anong LCD po ang ilalagay ninyo ay hindi na po talaga yan magdi-display. At ayan mga idol, tanggalin po natin yung board. So tingnan po natin, maghanap po tayo mamaya ng ibang board kung ano po yung natanggal para maging transparent po tayo sa inyo. Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, meron po akong patay na board dito. Parehas lang sila ng board, pero kung napapansin nyo mga idol, wala na po yung tatlong display IC niya. Kung napapansin nyo po dito, nasungkit po yan madalas mga idol. Kaya kung napapansin nyo po, nagdikit-dikit po ang mga linya ng paa niya mga idol. Kaya talagang lalong na damage po ito. At paano ko yan inayos ng normal? So simple lang po ang ginawa natin mga idol. Ayan. Paano ba natin ibalik ang display IC sa model na to? At ang una kong ginawa dito mga lods, so tinesting ko muna yung pinaka LCD niya para maging transparent po ako sa inyo. So ito po yung LCD niya mga idol. Ayan, natanggal na po, nabagbag na po ang gilid. So tinanggal na po ito, kaso lang nung pinalitan siguro ng LCD ay hindi na po nagdi-display dahil doon sa natanggal na display IC. So yun po yung display IC. At ang una ko pong ginawa dito mga idol, meron po akong unit na good ang LCD. Original po ito mga idol, sira lang po ang board nito. Pero ang pinaka-LCD ay good. Kaya para maging transparent po ko sa inyo, i-testing po natin yung board niya na walang display IC. So ayan, yan po yung LCD ko mga idol. Clear na clear po yan. Original na LCD. At ayan, yan po yung board kanina na natanggalan ng display IC. At ayan, inon ko po siya mga idol ay wala po siyang display. Kahit i-charge ko siya, hindi po siya nagdi-display. At i-testing din po natin yan mamaya kung good ba talaga yan o hindi. Kaya ayan mga idol, umpisahan na po natin. So tanggalin po natin mga idol. So yung good LCD mga idol, meron po yan display doon sa unit ko. Hang logo lang po ang problema. At ito po yung gagawin natin mga idol. Unang gagawin natin, ayan, linisan po natin yung mga paan ng mga display IC. Ayan. So kung napapansin nyo po mga idol, nabutas-butas po talaga, nagsitanggalan po yung tatlong display IC niya. So ang gagawin natin dito mga idol ay jumperan po natin ang linya niyan. So paano ba mag-jumper ng display IC? So ayan mga idol, nalinisan na po natin at ito po yung hitsura niya mga idol. Itim po ang display IC mga idol. Ayan, may natira pa pong dalawa mga idol. So yung tatlo po yung
natanggal. Kaya ang gagawin natin mga idol para maging safe at hindi po natin mainitan ang board ay jumperan po natin yan. Pa-straight po ang jumper natin mga lods ha. So linya po yan mga idol, kapag kulang po yan sa linya ay hindi po talaga magdi-display. So ito po yung jumper na gagawin natin mga idol. So maliliit lang po ng paa niyan mga idol kung mahina po yung mata ninyo or wala po kayong microscope. So dito mga idol hindi na po ako gumamit ng microscope. So ayan, isa-isahin po natin mga idol. So dahil tatlong display IC po niyan at tagdadalawa po ang paa, so 6 na jumper po ang gagawin natin mga idol. So yan, isa-isahin lang mga idol tapos puputulin natin. So kailangan mga idol hindi po siya magdikit dahil kapag magdikit din po yan ay hindi po yan magdi-display, magsi-short po yan. So ayan, nakadalawa na po tayo mga idol. Best tricks po ito mga idol dahil hindi mo na kailangan initan ng board at hindi mo na kailangan palitan ng display IC. Kasi minsan mga idol, napakaliit lang po ng display IC niyan. Kapag mali po yung hangin or init na nilagay mo sa inyong hater ay pwede magsitalsikan po yan. So napakadelikado rin po kasi mainitan ang board. At ayun mga idol, pagkatapos po natin na jumper, yung 6 na paa, ayan. So ito po yung kalalabasan niya mga idol. So ang display IC po niya kanina mga idol ay nagsisilbi na pong wire ngayon. So jumper wire na po ang ginamit. Iisang linya lang po yan mga idol. So magkunik-kunik lang po yan ay normal na po yan. Ayan, ito po yung hitsura mga idol. Kung magpalit po kayo ng LCD, ang tips ko mga idol, wag po kayong gumamit ng mga metal na matutulis. So kagaya nito, nung pagsundot po nito ay pati LCD na damage at pati yung ilalim ay nadadamay talaga. So ayan, itesting na po natin mga lods. So yan po yung LCD niya. So nasundot din po yan at tingnan natin kung may display. At alam nyo naman mga idol, kapag napupunit po ang pinaka-flex ay pwede talagang mawala ng display. Although kung hindi po yan napunit mga idol ay hindi po mawala ang display. Dapat may display. Dahil noong bago daw ito pinalitan mga idol ay meron po itong display pero merong parts na hindi napipindot at minsan hard daw pindutin. At ayan na nga mga idol, i-check po natin kung may display pa ba dahil napunit na po yan. At ayan, so blue screen pa rin mga idol at itry po natin yung LCD kanina na original na sinubukan natin. Ayan, kitang-kita po talaga ang laki ng punit ng pinaka-flex ng LCD. So connected po yun sa display mga idol. At ito po yung sinubukan ko kanina na wala po siyang display. At ayan mga idol, isubukan po natin kung gagana ba itong LCD na tinaray natin kanina na hindi po siya nagdi-display. So ayan, itry po natin mga idol. So na-jumper na natin yung mga display IC na natanggal. At ayan na nga mga idol, subukan po natin i-charge kung mag-display na ba ito. Huwag po kayong kukurap at ayan na nga mga idol, lumabas na po ang Poco logo. At meron pang laman na 49%. So ayan, na-solve na po natin ang problema sa board at pwede na itong palitan ng LCD mga idol. So ayan, kung nakakuha kayo ng idea, suportahan nyo po ang ating channel. At yung display IC po pala mga idol ay meron po ito sa lahat ng model ay pwede rin po natin i-apply. Bypass display IC po ang tawag sa ginawa natin. Pero recommendable po ito mga idol. Best tricks po ito sa ganitong problema. At ayan mga idol, tingnan po natin kung mag-touch ba ito. Normal ba ang touch dahil ayan. So may mga nasundot kasi kanina at ayan, kung mag-short pa itong mga idol ay pwedeng mawalan po at hindi magta-touch. At ayan nga mga idol, normal din po kahit ano na pong LCD ay pwede na po ito palitan. Dito mga idol, hindi ko po ito pinalitan ng LCD dahil kinausap ko muna na may problema talaga at kailangan palitan ng LCD. So ayan mga idol. So kung napapansin nyo po, yung LCD niya ay tanggal na talaga at hindi na po ito mapapakinabangan pa. At pwede naman niya itong palitan ng LCD at yung in-order siguro niyang LCD ay pwede pa yun. Kaso hindi po napadala mga idol, kaya ayan. So hanggang dito lang po ang ating video at na-solve na po natin ang problema. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.